let us all be clear that as we continue to walk in the likeness of the Lord Jesus Christ, we are not just here to enjoy the moment, enjoy the preaching, enjoy the words na, wow, napaka-anointed ng amin narinig kay Pastor Mark. But if those words will not change our ways, our minds, will not move us in accordance to the will of God, then that is nothing. We move by emotion. Tama? No. Kala ko, okay eh. We move by the situations. Hindi. We move by what? By faith. We are not moved by anything else but by accordance to the will of the Father. And His will is for us to understand His Word. Amen. At alam niyo po, pag-uusapan natin ngayong umaga is how sin destroys the house. How sin destroys you, your family, how sin destroys the community, how sin destroys the nation. Sin. Sabihin natin, kasalanan. Yan. Kaya nga, nung una nating, nung mga panahon na hindi pa natin kilala si Jesucristo, ang una palagi sinasabi sa atin ng mga mananampalataya ay tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. It sounds condemning sa mga ibang tao. But the truth is, these words are just being brought to the people who doesn't know the Lord Jesus Christ. Because unless we acknowledge that we are sinful, we repent of our sin, then we could never ask forgiveness to the Lord. Kasi pag sasabihin mo na, hindi naman ako makasalanan, mabuti naman akong tao, wala naman ako sinasaktan. That's good. But it's lacking. Because no good things that we can do that will bring us to heaven. Amen? Kahit na kabait mo dito sa mundong ito, kahit na anong charity ang ibigay mo sa mahihirap, kapag hindi ka nagsisi sa inyong kasalanan, sa ating kasalanan, hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan at tanggapin ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo maliligtas. Ang kaligtasan lamang ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, no one comes to the Father but through me, says Jesus Christ. Nobody. So no good works, Pastor? No good works. Kasi kapag yung good works, mapupunta tayo sa langit, di parang walang saysay yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tama? Pero Pastor, bakit si Abraham? He is righteous by following the Lord, obeying the Lord. Wala pang Jesus noon. But today, andito na si Jesus. He is the greatest prize. Think about this, no? I want you to think about this. And hawakan natin ito mabuti kasi pag bubulay-bulayan natin. Alam niyo po, sa spirit world, blood is the most special thing that can be offered. Blood. Kaya nga nung nagkasala si Adan at si Eva, ano yung ginawa ng Diyos Ama? Dinamitan sila ng, di ba nagkasala sila, nakita nila, hubad sila, tinanggal ng Diyos yun, at binigyan sila ng animal skin. And because of that animal skin,
ang Diyos mismo ang nag-sacrifice ng blood na yon in front of them. Kaya nga nung nag-offer ng offering si Abel at si Cain, ano yung in-offer ni Cain? Malalaking gulay, prutas, and the best. Pero ang instruction ng Panginoon is what? There should be blood. Because in the Bible, even in the Jewish practice, actually ipapractice na daw nila ulit ngayon yung sacrifice. Hinihintay lang nila mabuild yung third temple. Sa ibang topic naman yon. Third temple is a sign na malapit nang dumating si Jesucristo. Pabalik. Pero you know, the blood is have a very much significance in the spirit realm. Ang pinaka pricey na blood and the highest form of payment is the blood of Jesus Christ. Kaya kapag hindi mo tinanggap yon, it's actually an insult to the Father. Insult to the Son. Insult to the Godhead. It's because this is the best and then hindi tayo nakinig. Ngunit ngayon, ang bawat isa sa atin tayo ay nakinig. Lahat ng tumanggap kay Jesucristo, magsabi po ng malakas na. Lahat ng born again, magsabi ng malakas na. Okay, amen. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay handang tumupad at sumunod sa kautusan ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon, ang bawat isa sa atin, since we are ready to listen to the Word of God, we are ready to accept, receive, and ilalakad natin ang katotohanan sa ating buhay. Application, ano po ba? Itong application na ito ay ilalakad natin sa ating buhay. Ngayon, makinig po tayo kasi may significance ang ituturo ko po sa inyo para maligtas tayo sa judgment ng Panginoon. Remember that we have talked about many times every mistake, every good things and bad things, meron tayong tinatawag na consequence and reward. If you have done something, there's always what we call judgment. And if we transgress willfully, at this moment, willfully, we transgress. Ibig sabihin, transgress yung paulit-ulit na kasalanan. Nag-sorry ka na nga kay Lord, gagawin mo ulit. Nag-sorry ka na naman, gagawin mo ulit. Nag-sorry ka na naman. Yes, God is forgiving. But if we willfully transgress, now that we have known the word of the Lord, then what? We have sinned against Him. Ngayon, look at this. If God says, what God has joined together, they become one. Kapag sila ay kinasal. Amen? They become one flesh. Ngayon, kapag isa sa kanila ay, makinig halimbawa, mag-asawa, nagkaroon na silang anak, sabihin na natin 5 anak. Normal pa ba yung 5 anak ngayon? Ang uso ngayon 3, 2, di ba? Sino may 5 anak dyan? Yes, amen. Okay. Kami 8 kami magkakapatid. No? Isa iba sa atin, kakaunti lamang. Ngayon, look at this. No? Kapag isa sa mag-asawa ay nakiipid sa ibang tao, lalaki, babae, either si husband o si wife. Now, the wife or the husband invites a demonic spirit inside the house. At ito yung usually maririnig natin sa mga mapangaliwa. And I'm telling you, they have the same evil spirit in them, a lying spirit. Ito yung mga galawan nila. Sila na nga nagkasala, sila pa yung pa-victim. Alam niyo yan? Laging ganon. Sila lang ngayon nagkasala, pero sila pa yung laging galit.
Parang ang may kasalanan, yung walang kasalanan. Laging ganun. Kapag kinakausap ko sa counseling, minsan nga sasabihin ko, handa pa po ba kayong magpa-counsel o gusto nyo pa rin yung gusto nyo? Kasi pag ganun po, itigil na natin ito. Kasi wala tayong pupuntahan. Ngayon po, pumunta kayo sa akin, sabi ko, para ayusin natin itong problema nyo mag-asawa. Makinig po kayo sa salita ng Panginoon. Okay? It's always like this. Pastor, when an invitation of demonic spirit comes inside the house, damay lahat yan. Mga bata na nasa loob, na walang kinalaman. That's why a father needs to protect his house. A mother should always take care and manage the household. Now, making sure that there will be no evil befall the house. Pero minsan kasi ang ginagawang dahilan ng mga iba, lagi kasing, kapag lagi nasa trabaho yung tatay, kasi siyempre gusto nyo mag-provide. Lagi kasing wala sa bahay, kaya naghanap ako ng iba. Sasabihin naman ng iba yung mga paglagi naman nasa bahay yung asawa, wala kang pinoprovide. Sabi ng mga kaibigan ko, maghanap na lang ako ng iba kasi wala kang kwentang asawa. Kita ito? Vice versa naman. Hindi lang isa na, hindi lang sila lalaki may kasalanan. Minsan si babae din eh. Parang yung recently na narinig ko, no? Basta somewhere. Dahil hindi nagluluto si babae, masipag si lalaki, nagdadala ng pera, tamang provision sa family, uuwi sa bahay. Pag uwi niya sa bahay, siya pa magluluto. Tatanungin siya ng asawa niyang babae, oh, luto ka na. Mga kalalakihan, kapag kayo po nakaranas ng ganon, alam niyo po, look at this, that is an open door. Kasi alam niyo po, ang sisira sa bahay na yon ay isang babae lamang. Namatay pa yung asawa mong lalaki kasi masipag, matipuno, provider. Tapos may nakasama silang sa kanyang trabaho. Uy, may sobra akong adobo. Gusto mo? Ayan na, patay na yon. Delikado yon. I'm telling you sa mga kababaihan, protect your husband from as such. Because such open door could ruin your whole household. Kasi ang balak ng kaaway ngayon is still kill and destroy. But the Lord came to give us life and give us life in abundance to the full till it overflows. But, you see, the plans of the enemy, hindi ito nagbabago. Yun pa rin yung kanilang tahak. Is to destroy the family. Kasi pag nasira ang pamilya, sira ang komunidad. Pag sila ang komunidad, sira ang buong nasyon. Tama? Look at this. Before, may mga parents ba tayo dyan sa school? Pagpasensyahan nyo na ako, but I am going to tell you the truth. Okay? Before, during my younger years, kapag sinusundo ako ni Pastor Jan sa, naalala ko yun, prep pa ako. Prep, no? May prep pa ba ngayon? Wala na, no? Prep pa ako nun eh. Darating si Pastor Jan, naka-shades yung shades niyang favorite, no? Tapos naririnig ko yung mga teacher, uy, may gwapong doon. Gwapo daw, ako naman silip. Tatay ko yun. Papa ko yun. Tapos minsan darating si mama, magsusundo, o kaya alam mo yun, complete family. People that time treasure that complete family
bonding. Kasi alam niyo po, sa loob ng klase, ngayon hirap na hirap kami paano namin ituturo sa mga bata ngayon. Kasi 'di ba papagawa natin sila ng family tree? Diyan si Mommy, diyan si Daddy, si anak. Sasabihin ng isang bata, wala akong daddy. Lord, we are heartbroken. With a sincere heart, we are. Hindi lang yon, there's even worse. Teacher, bakit ako dalawa yung daddy ko? Meron akong daddy, meron din akong papa. Kami mapapakamot na lang kasi hindi namin alam kung paano namin na-explain. It's all because of what's happening. Look at this in the community. I want you to take a look at this. Judgment comes upon our sinful nature. If we practice and indulge ourselves into our sinful nature, judgment will befall upon us. Okay? Ibig sabihin, judgment, yes, God will correct us until we repent. Kasi ang kasalanan, unang kasalanan, gagawa yan ng, kailangan may kapalit na judgment yan, ipapataw ng Panginoon sa iyo yan. Pero ito yung problema dito eh. Oras na ikaw ay nakipag-asawa ka na, may asawa ka na, you are one body, sabi sa Bible. You are one body, therefore, hindi mo na pag-aari yung sarili mo ngayon. Pag-aari ka na ng asawa mo, at yung asawa mo, pag-aari mo rin siya. Iisa na kayo. So it's not just about your emotion and what you feel, kasi ito yung lagi natin narinig. Hindi ko na kasi maramdaman yung spark. What spark are you talking about? Yung spark na yon pang teenager lang. Pang simula lang. Ngayon, kapag humarap kayo sa harap ng altar and you vowed to the Lord, and there, you have said to the Lord, we promise each other that we are going to be together forever and ever till death do us part. Covenant nyo yung kay Lord. And if one of you disobeyed, of course, look at this, madadamay yung buong household. Amen? Pag nadamay yung buong household, may sin si tatay, o kung sino man yung nangaliwa, o kung sino man yung gumawa ng kalokohan, yung pataw na judgment sa buong family. Listen to me, pastor, pati yung mga anak, wala naman silang kinalaman. Yes! Yun ang problema kasi hindi natin alam. Nakakala natin it's okay. But the thing is, it's not. At kapag alam niyo po sa mga anak, merong matinding nasisira kapag naghiwalayan ang mga magulang. There is something broken in them. I've seen it many times. Talagang ang hirap idiretso ng ganon. Ang hirap ipag-pray. I'm telling you. And right now, this is what's happening to most of the couples. I'm not saying you, but most. Parang maalala ko sa Holy Family yun, natin. Hindi sila tumatanggap ng divorce na mag-asawa. Noon. Pero ngayon, okay na lang kasi wala silang, wala nang papasok sa school nila kasi lahat broken. And that's actually getting worse. And right at this very moment, the Lord is actually telling us, and right now I'm going to teach you that how sin destroys the house. Kapag ikaw ay patuloy na nagkakasala, halimbawa, mag-asawa kayo, lagi na lang sa mag-asawa, no? Pero gusto ko lang i-clear dito kasi dinidestroy ng demonyo yung house, yung ating home, our family. Kasi pag nasira niyo yun,
pwede niyang sirain ang buong nasyon because of one family. Okay? Now, sa isang house, kapag nagkasala ang isa, ang mainam na gawin, kung sino man yung nangangaliwa o nagkakasala, maganda, umalis ka na lang ng bahay. Look at me. Maganda, umalis ka na lang ng bahay para hindi madamay ang pamilya mo. Okay? Pastor, one kami. One, paano yun? Kasi oras na umalis ka na, nag-file na kayo ng annulment, o naghiwalay na talaga kayo ng totohanan, mawawala na doon yung hindi na madadamay yung mga anak mo. Ang madadamay, yung kasalanan, yung judgment ngayon, sa'yo na lang. Nagigets po natin yan? Pastor, paano ito? Kapag alam ko yung salita ng Panginoon, pero yung asawa ko hindi niya alam. Sabi ng Bible, you stay with them. Pray for them until they will receive Jesus as their Savior. Until they know the Lord. Ngayon, you have to stay them. Endure. Pray. Iluluhod nyo yan. Pero pag parehas kayong Kristiyano, this is the worst. Mas magandang hindi mo na alam ang salita ng Panginoon kaysa alam mo tapos dinidisobey mo. And that's even worse. Because judgment will be upon you. Look at this. When an individual person sin, yung judgment sa kanya lang. Pero usually, kapag ang sinful nature ng isang, halimbawa, hindi lang sa mag-asawa, halimbawa, yung anak nyo may ginagawang kalokohan, hindi nyo alam bilang mga magulang, tapos ang pataw ng judgment ng Panginoon, usually, madadamay yung buong family. Bigyan ko yung isang example. Nung siraulo pa ako, okay, mabait na ako ngayon. Okay? Nung siraulo pa ako, madami akong ginagawang kalokohan. God convicted me. God spoke to many people na to the point na even yung professor ko, yung favorite professor ko, talagang siya yung nag-mentor sa akin. Alam niyo yung sinabi niya sa akin? Talagang lumapit siya sa akin. Al, the Lord spoke to me and He told me this. Sinabi niya yung kasalanan ko. Pero in spite of all of that, I don't care. I love my sin. And I went my way. And then the Lord struck me. Yun yung panahon na nagka-dengue ako. At to the point na I almost died because of that sinful nature. Yes. Pastor, paano nadamay yung family? Nadamay yung family in the sense na na-hospital ako. Sino magbabayad? Si family. Diba? Naririnig ko si basta nagdidiskusyonan sila doon. Saan tayo kukuha ng ganito? Saan tayo kukuha ng babae? Laki ng laki. Okay lang, kaysa mamatay yung kapatid mo, sabi ni mama. Nakita niyo ito? Nandadamay ang kasalanan. Kaya ako, if I love my sin, and if I don't want my family na madamay sa kasalanan ko, ang dapat ginawa ko, umalis ako ng bahay. Pero hindi ko ginawa yun. That is how the judgment falls upon the house. Ngayong narinig nyo to, you will think twice before you commit sin. Because the whole household madadamay. Madadamay ang buong pamilya. Kaya nga nung mga panahon na yon, right in my bed, nakwento ko na po ito sa inyo, na hindi ko halos mahawakan yung telepono ko para mag-reply sa mga nagte-text sa akin. Nakikita ko kasi dun sa message, kamusta ka na? Ano pa yun? Yung Nokia pa yan. Yung one message. Old school. Nakikita ko, pero hindi ko halos maigalaw yung kamay ko para kunin yung phone. But during that time, I heard the Lord, son,
very clear. What you're doing is wrong. And as I've heard the Lord, siyempre, matindi na yung nangyari sa akin, I repented. Lord, forgive me. Pagkabangon ko dito, Panginoon, I will stop all of these things na ginagawa ko noon na hindi mo gusto. Then I did. And as I repented, doon lang dumating yung mga provisions. Provisions, basta madami na kwento si Mama na nag-share lang siya ng testimony niya, tapos praying for me kasi yung son ko nasa hospital, mga ganon. Then eventually, someone donated and all that. Sabi ko nga kay Mama, di ma, kumita pala tayo dun sa sakit. No? Oo, medyo kumita tayo sa medyo kumita tayo. Pero ito yung sasabi ko sa inyo. That will not happen if I did not repented. Judgment falls upon the house if one of us sin. Judgment falls upon the community. This, meron tayong church community, tama? And if I will teach you and ask you to practice the wrong things, then the judgment will fall upon the church. Halimbawa, sinabi sa Biblia na hindi pwede mag-live-in. Makinig ka, huwag kayong masasaktan. Na sabi ng Panginoon, dapat ang pwede lang magsama sa isang bubong ay yung mag-asawa. Lahat tayo magsasabi ng, okay, ma-offend, no? Now, if I will teach you, it's okay. Sige, mag-live-in lang kayo. O kaya may nagsabi sa akin bilang pastor, dapat tinuturo mo to sa church. Sasabihin ko sa kanila, hindi. Hindi ako Holy Spirit para mag-judge. No? Alam niyo po, if I will not correct you over to the true word of the Lord, the judgment will not only fall to me, but it will fall upon the entire church. Kaya pag dito kayo nag-a-attend, kahit kayo nananahimik lang dyan, tapos yung pastor niyo hindi nagsasabi ng tama, yung judgment malalaglag din sa inyo. Alam niyo ho ba yun? Kaya mag-ingat kayo kung saan kayo mag-a-attend. Kaya maganda nandito kayo. Okay? Kasi pag nag-a-attend tayo sa church, tapos yung church mismo, yung pastor nila doon, nagko-compromise, delikado kayo. Because the judgment of the Lord will fall upon the church. Pastor, katatanggap ko lang kahapon, pwede ba yun? Pwede ka siguro ma-exempt, pero umalis ka dyan kaagad. Because the judgment of the Lord will fall upon everyone. That's why we must be very careful. Kaya nga ito po, kung mapapansin nyo, parang masyadong diretso yung preaching ni Pastor regarding sa pangalon niya, sa pagiging bading, tomboy, diretso at diretsoin talaga natin kasi ito yung nakasulat sa Bible. Ngayon, kapag hindi ko ituturo ito ng tama, lahat tayo mapapahamak. Nai-guess niyo po? I've seen many churches who compromise. Look at them now. And I know you know somebody who are experiencing the worst case scenario because of their practices, of their teachings. Because it's wrong, and then yet still they practice it. Meron pa ako narinig na song leader, music director, kasama daw sa bahay, bading. Pag may ganun sa atin, hindi ka pwede dyan. You cannot. Because once you have done that, imagine niyo kasi ang music po, it's an ambience that we are releasing. Kaya lagi kong sinasabi sa mga music team, before you come here, make sure you have prayed, you have fasted, you have come into the presence of the Lord para kung ano yung ilalagay nyo
sa tao, they will receive something good. But if one, look at me, if a song leader or one of the music team member is practicing fornication, alam nyo po yung ambience nun, mapupunta sa congregation. At kapag napunta sa congregation, kayong walang kinalaman, mararamdaman nyo, bakit I feel like this? Why do I feel like doing this sinful thing? It's because of such. And I've seen it many times. Kaya nga, bago pumasok ang mga music team natin, talagang tinatanong ko muna sila. Maalala ko si Aaron. Batang-bata pa yan noon. Sabi niya, Pastor Mac, gusto ko pong sumali sa music team. Sigurado ka, ang music team, sabi ko, ganito, dedication, not only in music, not only in skill, but also in your spirit. At hindi kayo titigil yung halfway na sasabihin mo na, Pastor, matanda na ako, hindi na ako pwedeng tumugtog. Ayoko yung ganon. Sinabi ko kay Aaron yan. Ngayon, kapag i-dedicate mo yung sarili mo, I will pray, I will teach you, pag tutuunan kita ng pansin na lumipat yung anointing ko sa'yo. And because of that dedication, naipasa ko sa kanya. Okay? And you see, when we practice what the Lord has commanded us, we are just like telling the Lord, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Hindi lang ito as a word, but there's also an action. Kaya, if me as a pastor would like to keep this church safe, I will be blunt and tell you the truth. What's written in the Bible, yun ang ituturo ko sa inyo. Amen. Kaya rin ako sigurong ginawang presidente ng school. Kasi sabi ko kay ayoko, sa church na lang ako. Hindi, ikaw lang ang pwedeng humawak nito. Sige na nga. Bigay mo na lang kayo, no? Ganon kasi kami magkakapatid, hindi kami samal sa posisyon eh. Sabi ko kay Ani, ikaw na lang, Ani. Ayoko nga. Ikaw na dyan, ang hirap-hirap humawak ng tao. O, tapos papahawak niya sa akin. Ngayong hinahawakan ko, ang hirap talaga. Ang hirap humawak ng tao. Iba-ibang yan, napaka-unique. They are unique in their own ways. Unique in their struggles. Unique in their gifts, but unique in their very weaknesses that I have to correct them. Kasi kapag hindi ko sila correct at hinayaan ko tumakbo ang school na as is, with their weaknesses and with their sinful nature, yung judgment saan mapupunta? Sa buong school. O makinig kayo mabuti. Hindi lang sa buong administration, hindi lang sa mga teachers, hindi lang sa mga staff, kasama ang mga estudyante. Kasi it's one community. Now, if I will not hold that kind of responsibility, pag hindi ko ituturo ang tama, yari ang buong community natin. Nagets po natin? Ganun nagpapataw ang judgment ng Panginoon sa atin. And that is why the Lord is actually blessing us with many kids today. Ngayon yung pinakamadami nating bata. Miss Rhoda, no? Pinakamadaming bata this year. Dami. And we are grateful. And that's actually a big responsibility for all of us to take care of. Kaya pag di namin naayusin, imagine niyo na lang anong mangyayari sa community natin. The Lord wanted to change the community. AMSIC ngayon. Diba? Nagsimula tayo sa family, community, church, community as a school, because the Lord wants to change AMSIC. Ginagawa niya yan una sa mga bata. Kasi pag naliwanagan ang bata sa katotohanan at katuwiran,
magkakaroon sila ng takot sa Diyos, lalaki silang may takot sa Diyos. Ang mangyayari nito, kapag broken family sila na lumalaki, kapag sila ngayon ay makikipag-asawa na, handa na sila mag-asawa, they know ang family is binubuo ng tatay, nanay, at anak. Amen. Hindi nanay at girlfriend. Ito na yung nangyayari ngayon eh. Hindi tatay at si partner. No. Right now, the kids are learning the truth. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, give us more manpower that we could reach more kids. Kasi ang dami namin ng maliliit ngayon, yung talagang pinakamaliit na youngest sa ating kindergarten ba yan? Sila ang pinakamadami. Sabi ko nga, tayo? Section 2? Section, to that point. But you see, God is only giving us what we can handle today. Kasi hindi lang kami ngayon pwede basta-basta mag-hire. Hire ka namin, magaling ka mag-teacher. No. They must have a heart over the kids. Kasi pag wala silang puso, wala. Ginawa namin ito noon. Talagang nag-hire lang kami ng kahit sino. Hire. Pagdating namin doon, natutulog lang. Hindi totoo. Hindi kami nagbibiro. Natulog lang. Paano ka gaganang pasweldohin yung mga ganito? Mas mag-a-advance pa. Anyway, I'm just telling you, bakit natin ito kailangan gawin? We must be very careful not to give in to sin. Once you give in to sin, your whole household will be judged. Ikaw lang mag-isa yun, tapos nakatira ka doon sa household mo. Your whole household will be judged. Mahirap nito, makinig mahirap nito, kapag ang isang tao, tinuturuan mo pa yung iba na gawin yung ginagawa mong kasalanan. Ang tawag doon, minamanipulate mo na ngayon yung ngayon, parehas kayong madadamay. Parang ganito yan. Kapag ang isang nation, halimbawa, Pilipinas, ipinasa ang SOGI bill, abortion, ano yung napasa ngayon? Divorce. Alam nyo bang may pataw sa buong Pilipinas because of that? Pastor, alis na tayo ng Pilipinas. Saan tayo pupunta? Spratly. Kaya we must pray for our nation. We must pray for our nation. Kasi pag hindi natin ipagpe-pray, hindi natin iluluklok yung mga, Pastor, wala namang matuwid eh. Nandun na ba kayo sa frustration na yun? Actually, ako nandun na eh. Ayoko lang bumoto kasi wala ka naman bumoto yung tama eh. Pero sabi ng Panginoon sa akin, son, do not lose hope. There will be a time that I will raise a David in this land. And yun yung hope ko sa Panginoon. Lord, erase mo na, sabi ko sa Panginoon. Basta hindi ako yun, David na yun, Lord. I'm not that David. Siguro more of ako prophet, Lord, sabi ko. Pwede ko silang ipag-pray, pero Lord, wala talaga akong puso sa politika, sabi ko. But you see, we must also pray na hindi natin sino kasi ng SOGI bill? Yung adamant, si Hontiveros. Wag niyo, kapag kumakbo ng presidente, wag niyo iboboto yan. Okay? Huwag niyo siyang boboto. Kasi yung SOGI bill pala, ituturo yung LGBT sa school. I-require. Requirement. So, halimbawa, sabi ni DepEd, kasi napasa na yung SOGI bill, sasabihin, sample lang tapos, i-require ngayon yung Humphrey Center na school na ituro yung, no. Lalaban tayo.
Because we don't want our children or the next generation to be corrupted. Amen. Kaya ko lang po sinasabi ito because I don't want balik tayo ngayon ulit sa family. Kasi napunta na tayo sa nation eh. Balik tayo sa family. Inside the house is where we practice what is right. Let these words be your norms. Yung normal nyo sa lahat. Pag hindi nakasulat sa Bible, do not follow it. Kasi ito yung basic manual ng tao bilang isang mananampalataya. Amen po ba? Kaya ang bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng pananampalataya. Pag sinabi natin, mahal natin ang Panginoon, susundan natin yung mga nakasulat sa Kanyang salita. Ngayon, magbabasa na tayo ng Bible. Mag-start na tayo. Hindi, joke lang. Okay? Asa kalahati na tayo. Ano gulat kayo, Pastor? Okay. Luke chapter 12. We just have to be clear over that para ngayon, at least narinig nyo na, ngayon hindi na tayo magpa-practice ng kalokohan. Kasi ang una nyong iisipin, yung mga anak ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung inyong asawa, yung inyong buong sambahayan. Kaya kapag ang isang magulang, makinig kayo mabuti, hindi naturuan ng isang anak kung paano mahalin ang kanyang asawa, ngayon itong anak nagdala ng babae sa bahay, tapos sa loob ng bahay, nagsama pa sila sa isang kwarto ng hindi kasal, yung judgment sa buong bahay. And much more judgment over to the head of the house. Sinong head of the house? Si tatay. Kasi pag hindi mo na-reprimand, yari. You have to reprimand. Sabihin mo. Kasi tingnan mo ito. Isang example sa Bible story. Si Samuel. Story ni Samuel. Sino yung chief priest noon? Si Eli. Si Eli, yung mga anak niya, nagdadala ng babae sa loob ng templo. Mga prostitute. Wala siyang magawa. Hindi niya masabihin na, anak, mali yan. Pag ayaw niyo sumunod sa akin, lumayas kayo dito. Yun yung laging word ni Mama Dang sa amin. Lumayas kayo dito. Hindi kayo marunong sumunod. Now, I'm telling you, ano nangyari kay Eli? Because he has done as such, then judgment fell upon his house. Namatay siya at sinabi pa ni Samuel sa kanya kung paano siya mamamatay. Diba? So ngayon, bilang mga ama, mag-ingat po tayo. I-reprimand natin yung dapat i-reprimand. Itama yung mga dapat itama. At sundan natin ang kalooban ng Panginoon. Ang hirap naman maging Kristiyano, Pastor. Those who endure up to the very end, they will be saved. So endure. Amen? Sabi nga dito sa Luke chapter 12, verse 35, be dressed in readiness and keep your lamps lit. Be like men who are waiting for their master when he returns. He returns from the wedding feast so that they may immediately open the door to him when he comes and knocks. Sabi ng Panginoon sa atin, dapat maging handa tayo palagi sa pagbalik ni Jesus. Paano tayo magiging handa? Ibig ko sabihin, kadalasan natin naririnig sa mga iba, meron akong isang kaibigan noon, talagang humingi siya ng tulong sa akin. Sabi sa akin, Tol, sabi niya, ano mo nga ako, di ba, pastor ka, pag-pray mo nga ako. Bakit? Paano ka? Sabi ko, di, kasi tuwing gabi, hindi ako makatulog. Lagi ako nananaginip ng hindi magaganda. Sabi, o sige, sabi, mag-pray tayo, kako.
Wag mo na, ikaw na lang mag-pray, sabi niya. Wag mo na akong idamay dyan. Hindi kasali ka, ikaw nga yung, sabi ko. Ikaw nga yung kailangan ng prayer eh. So, by the phone, pinatanggap ko siya, no? So, pagkatanggap niya, nag-repent siya, I repent of my sins, sabi niya, talagang nag-pray siya ng prayer of salvation. Kinagabihan, sabi niya, thank you, sabi niya, na nakatulog na ako ng mahimbing. Yun yung pinakamahimbing kong tulog pagkatapos ng isang taon na puro bangungot, sabi niya. Talaga, sabi ko, that's good, sabi niya. O baka gusto mo mag-progress. Gusto mong umangat. Ito yung sabi niya sa akin. Sabi niya, siguro next time, kapag okay na lahat. Hindi okay lahat, sabi ko na to. Ngayon, siguro kapag malapit na lang ako mamatay, doon na lang ako mag-aayos ng buhay. Kadalasan, wala na ako magagawa. Ang sabi ng Panginoon, if someone rejects the gospel, maghugas ka na ng kamay. Ipagpag mo ang iyong mga paa na hindi mo nakasalanan kung saan sila mapupunta. Amen. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa ating mananampalataya ngayon, dapat lagi tayong handa. Tapikin mo yung katabi mo, lagi ka dapat handa. Lagi tayo dapat handa sa pagbalik ni Jesucristo. Because Jesus will come like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Paano pag sa kasalukuyang ginagawa mo ang kasalanan mo, biglang dumating si Jesus? Di naiwan ka. Magtataka ka paglabas mo, nasaan na si sister ganito? Nasaan na si brother ganito? Bakit hindi ko na sila Nako, naiwan ako. At tinuro ko na po sa inyo, pag naiwan kayo dito, ano yung kailangan nyo gawin? Huwag kayong magpapatatak. Takbuhan nyo yung mga nagtatatak ng 666. Okay? Ng mark of the beast. Kasi parang yung vaccine yan. I-implement yan. Ang hindi naka-vaccine, hindi pwedeng pumasok sa school. Ang hindi naka-vaccine, hindi pwedeng magtrabaho. Ganon ang mangyayari. Ang hindi tumanggap ng mark of the beast, hindi pwede mag-withdraw. Kahit na madami kang pera sa bangko, hindi mo mawi-withdraw kasi wala kang marka. That's what's going to happen. But we're not going to talk about that right now. The Lord is just simply telling us to be ready. Be dressed in readiness and keep your lights lit. When the Lord says, keep your lights lit, hayaan nyo yung apoy nyo na laging nagbabaga ng apoy na naglalagablab. Ibig sabihin, you must always be on fire for the Lord. Sabihin natin, daily. Okay, hindi lang tuwing Sunday. Hindi lang tuwing film mo. Hindi lang tuwing nakaharap si Pastor Mac. But daily. Amen? Sabi niya dito, kapag kumatok na ang ating Master, we are ready to open the door for Him. Pastor, kakatok ba si Lord sa atin? Hindi, makukot up tayo sa langit. Pero, pag hindi ka ready, hindi mo maririnig yung trumpet. Pag hindi mo narinig yung trumpet, hindi ka kasama. Okay? Verse 37. Blessed are those slaves whom the master will find on alert. Blessed are those slaves whom the master will find on alert when he comes. Truly I say unto you, he will gird himself to serve and have them recline at the table and will come and wait on them. Whether he comes in the second watch or in the third, or he finds or the third and finds them so, blessed are those slaves. Sabi niya dito, be sure that you are ready when the Lord comes back.
Kaya nga ito yan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man nagmamahal sa akin, ay gagawin niya ang kautusan ng aking Ama. Ang kautusan ng Panginoon sa atin, ito, maging handa ka palagi. Dahil pag hindi ka handa, pag bumalik na si Jesus, may iwan ka. Pero higit sa lahat, kasi kapag yung apoy natin ay patuloy na naglalagablab para sa Panginoon, hindi ka na magkakasala. Siguro magfo-fall tayo into some situations, magagalit tayo, maiinis tayo, may lalabas na hindi maganda sa ating bibig, at marirealize natin, mali pala yun, Lord, sorry, forgive me. Okay? Pero labas na tayo dun sa tuloy-tuloy na transgression. Ibig sabihin yung mga kasalanang patuloy na pinapractice na mali. Sabi ko po sa inyo, ang kasalanan, pag ginagawa mo na ng sekreto, matindi na yan. Okay? Ang iniisip natin, yung mga sexual immorality lang, yung pornography, o yung pagpapractice ng homosexual, yun lang yung mga malalaki. Alam nyo ba gambling is the same? Alam nyo bang gluttony is also the same? Lagi ko po sinasabi sa inyo, kapag yung pagkain mo, kinakain mo ng patago, na ikaw lang yung sarap. Tapos nakita ka ng asawa mo, di ba sabi ni Doc, bawal sa'yo yan? Minsan lang. Ikaw pa yung galit, ikaw lang ang may kasalanan. Pero kapag na-hospital ka, na-confine ka, sinong gagastos? Pamilya mo. Ngayon, pag gusto mong namnamin yung pagkain na masama sa'yo, umalis ka ng bahay. Okay? Pero pastor, uwi pa rin. Hindi, ibig sabihin, alis permanente. Para yung household hindi kasama sa kasalanan mo. Ibig sabihin, yung household hindi madadamay sa judgment para sa iyo. Pero ganun pa man, kamag-anak ka pa rin di ba? Kapag yung kamag-anak mo, siyempre, sino pa bang hindi tutulong, di ba? Pero ito po, let me be clear, okay? Let me be clear. I have no sympathy over people who indulge themselves over to a such sin. At kapag na-hospital sila, hihingi sila ng tulong sa akin, hindi ko sila tutulungan. No. Sorry. Pero ganun talaga. Pastor, paano pag ganun? Yung halimbawa, yung kapatiran natin na nasabihan mo na patuloy niya pa rin ginagawa. Ano sinabi ng Bible? Ibigay niyo sa kamay ni Satanas. Hindi totoo, nakasulat sa Bible to. Okay. Ilalagay ko na lang sa video natin kung nasaan. No? Hindi ko siya na-jot down dito. Bible lang yung hawak ko ngayon. Nakasulat yan. Ibigay mo siya sa kamay ni Satanas para, it's just like this. God is going to let you indulge yourself over sin. Kasi yun yung gusto mo. And that sin will actually kill you. Mm-hmm. May nasabihan na rin akong isang nagpa-counsel. Sabi ko, tol, pagpatuloy mong gagawin yung pangangalunya mo, darating ang araw yung pangulunya mo ang papatay sa iyo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon kasi una sa lahat, alam mo yung salita ng Diyos, tapos gagawin mo yan. Hindi, tol, hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ko na mahal yung asawa ko. Hindi, tol, libog lang yan. Libog lang yan. Sinasabi mong hindi mo mahal yung asawa mo. No. Nag-vow ka eh. Pinaglaban mo yan eh.
Di ba sa mga asawang lalaki, di ba pinaglaban niyo yung asawa niyo eh. Tapos sasabihin mo, hindi mo na siya mahal. No. Sabi ko nga sa kanya, Tol, you know the word of the Lord? And this is a last warning, sabi ko sa kanya. If you will not go back to your house, wala ka ng reason para mabuhay ngayon. Baka kukunin ka ni the Lord in very soon, sabi ko. The reason that's why we're living here, because we live in purpose, with purpose, to build the kingdom of God. And if we lose that purpose, wala nang saysay yung pamumuhay natin dito. Lalo na kapag alam mo yung purpose mo. Sabi niya pa nga sa akin, hindi, Tol, pwede pa naman ako wala ka ng reputation, Tol, sabi ko. Sinong maniniwala sa'yo? Iniwan mo yung pamilya mo para sa panibagong babae? Tapos sasabihin mo, magmi-minister ka. How can you stand behind the pulpit and teach the word when you practice things as such? Ano yung nakasulat sa Timothy regarding how are we supposed to choose leaders inside the church? A man with one wife, a man with children who follows him and obeys him, a man who provides for his family. Sabi ko sa kanya, how can you still preach that? Sabi ko, Tol, paano yun? And he was silent. Pero alam niyo po, nung nagbago siya, huwag kayo mag-alala. Nung nagbago na siya, lagi niyang sinasabi sa asawa niya, sinasabi niya, Mami, sabi niya, sorry siya ng sorry nung na-realize niya na espiritu yung nasa kanya. Masamang espiritu yung nasa kanya. Kasi tandaan niyo po mabuti, ang isang Kristiyano, hindi ka pwedeng sapian ng masamang espiritu maliban na lamang kapag ikaw ay nakiapid sa isang prostitute o sa ibang babae. Kung ano yung espiritu nung dala-dala nung kina-sexual intercourse mo, lilipat sa'yo yon. Pastor, kahit na Kristiyano ka, Kristiyano ka, dapat di mo ginagawa yon in the first place eh. Alam niyo po, sex is actually an open door to our spiritual being. That's why when you have sex with your husband or your wife, you became one that is holy in the sight of God. But if you have an affair, that is an abomination. Transferring of spirit. Kaya sabi nung kaibigan ko, lagi siyang sorry sa kanyang asawa. Sorry, Mami, kasi talagang parang clouded yung mata ko eh. Sabi niya, na parang may espiritu talaga. Talagang sorry sa asawa niya sa mga anak niya. Espiritu po yun. Just in case you don't know. Be ready. Be ready when the Lord comes back. Not just because somebody is watching you, but always remember that the Lord is always near you. The Holy Spirit is inside of you. Do not grieve Him by committing sin. We are grieving the Holy Spirit if we already know the truth and still we practice the wrong things. Let us be prepared when the Lord Jesus comes back. Not because somebody is watching us. Not because I'm telling you to do this. It's because you love the Lord Jesus Christ. Do you love the Lord? Pag mahal natin ang Panginoon, then gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Be ready. Fathers, protect your house by reprimanding what is wrong. Amen, mga tatay? Kasi, alam niyo po, si Pastor Jan, ang reprimand niya sa amin, malumanay. Siya yung malumanay. Mas malumanay siyang mag-reprimand. Iko-correct ka niyan kapag yung, alam niyang tansyahin kung kailan pastor na pastor talaga. No?
Ako minsan kasi mas lumalaganap yung pagka-propeta kasi thus said the Lord. Minsan mali. Alam ko mali yun pero si Pastor Jan ganyan. Malumanay. Talagang i-correct niya kami. Fathers, correct your house. Mothers, govern your house by teaching your children the word of truth. The word of truth will set your house free. Children, obey your parents. For you will have long life if you obey your parents. Pastor, kami naman, paano naman kaming mga nag-iisa lang kaming Kristiyano sa bahay? Huwag kayong mag-alala. Merong consideration ng Panginoon doon. Ang sinasabi ko pong judgment na pinag-uusapan natin kanina sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos, pero hindi sumusunod. Pero ngayon, sa mga asawa nyo, mga anak nyo, at sino man na yung nasa bahay nyo hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon, ito ang kailangan nyong gawin. Lumuhod kayo sa Panginoon. You pray for them earnestly because nobody else will pray for them except you. Sino po yung may mga asawang hindi pa Kristiyano yung asawa ninyo? Come on, raise up your hand so I could pray for you the same. Yes, I will pray for you, sisters. I will pray for you. Alam ko po, Sister Nene, medyo matagal-tagal mo nang pinagpipray, but do not give up. The Lord is faithful, and He is true. And I believe that God is going to save them. Pero, ito Pastor, kayo na lang mag-pray. Hindi. Kasama kayo. Okay? Hindi yung pwedeng ako na lang. Asawa mo yan. Ba't ako magpe-pray lang ako lang? Pagpe-pray ko kayo na tumatag kayo. Pero you are going to pray for your husbands. Amen po, Sister Nen, saka Sister Rosalie. Tama. O yan. We are going to pray for you. Come on, let's all stand up in the presence of God. I hope that what we have learned today, we will keep it inside our heart para hindi po natin makalimutan. Hallelujah. Come on, let's pray. Let's pray to the Lord. Hallelujah. Lord, we thank you and we bless your name. Marami pong salamat sa pagpapala mo sa amin lahat, sa katugunan ng bawat panalangin at sa patuloy na paggabay po sa bawat isa sa amin. We pray, O Lord God, come on, talk to the Holy Spirit. Holy Spirit, guide us to righteousness. Lead us into the path of the Lord. May we not sin, O Lord God. Convict us, speak to us. Move us, O Lord, and let our mind be consumed by the word of the Lord. That what we have learned today, Lord, we will keep inside our hearts. That we may not lose it. Marami pong salamat, Panginoon, and we thank you, Holy Spirit, for being inside of us. And we pray, Lord, that may you help us not grieve you over sin. Kaya today, Lord, we repent of our sin. Come on, repent of everything. Repent of what we have done, we have said, we have practiced, we have led our children to the wrong things. We pray, O Lord, that may you forgive us. Today, O Lord God, once again, we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Lord, manahan ka po sa aming puso't isipan na naway hindi ka namin makalimutan. Ngayon, Lord, we just want to thank you, Lord, for your blessing. We give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.